Maritime Self-Defense Force destroyer ng Japan pumasok sa karagatang teritoryo ng China sa silangang lalawigan ng Xinjiang nito lamang July 4 taong kasalukuyan, habang paulit-ulit umano na nagbigay ng babala ang mga sasakyang pangdagat ng China. Ayon sa ulat, ang warship destroyer ng Japan ay nagpatuloy sa paglalayag sa loob ng 20 minuto sa kabila ng mga radio challenge ng China. At dahil nga sinasabing territorial waters na ng China ang napasok ng destroyer ng Japan, ay nangangahulugan lamang na hindi bababa sa 12 nautical miles ang layo nito mula sa baybayin ng China. Kaya naman galit na naman ang mga komunista dahil ginagawa ng Japan ang ginagawa nila sa iba at walang nagawa ang China kundi ang mag-radio challenge lamang laban sa kanila. Ang nasabing barko ng Japan ay may pangalang Susutsuki, isang Akizuki class na destroyer ng Imperial Japanese Navy na kilala sa paglahok noon sa Operation Tengo bilang isa sa 8 barkong pang-escort ng barkong pandigma na Yamato. Ayon sa Beijing, ang pagpasok ng Japanese warship sa territorial sea ng China ay sinadya upang makakuha ng mga impormasyon mula sa mga pagsasanay ng PLA Navy, kung saan ayon sa ilang ulat, ang mga pagsasanay ng China ay kinabibilangan ng kanilang aircraft carrier kasama ang iba't ibang klase ng mga destroyers, kung saan ang mga pagsasanay na ito ay may layunin umano kung papaano tatapatan ng puwersa ng US at allies sa Pasipiko sa pagnanais na makatugon sa tinatawag na First Island Chain Defense ng Western at allies. Gayunpaman, ang mga barko ng US at Japan ay mahigpit umanong binabantayan ng rehiyon laban sa mga posibleng aksyon ng China. Kaya naman dahil dito ay malinaw sa kaalaman ng China na bagamat nag-iisa ang Japanese destroyer na pumasok sa territorial waters nila, ay maraming barko naman ng US at allies ang nag-aabang lang sa aksyon ng China, kaya't wala itong nagawa kundi i-radio challenge lamang ang warship ng Japan at ipahayag ang provokasyon umano nito laban sa PLA Navy. Habang ayon naman sa isang eksperto mula sa China, ay marahil hindi umano sinasadya ng Japan na nakapasok ito sa territorial sea ng China, na nagpapahiwatig na ang Japanese Navy umano ay hindi ganoon kapropesyonal para matukoy ang layo ng paglalayag nila. Sa madaling salita, para huwag mapahiya ang PLA Navy, ay minalait na lamang nito ang Japanese Navy na maliwanag namang tumagal umano ito ng 20 minuto sa territorial sea ng China na walang sawang nagre-radio challenge sa kanila. Kaya naman sinagot ito ng isang propesor ng international law mula naman sa University of Tokyo na ang paglalayag ng Japanese warship sa territorial sea ng China ay maituturing lamang na innocent passage na naaayon sa UNCLOS, at nilinaw nito na ang paggamit ng mga military vessels ay hindi nangangahulugan na banta na agad ito para sa China, kaya't hindi na umano kinakailangan pang humingi ng permiso sa kanila dahil ang paggamit ng mga military vessels sa konsepto ng innocent passage ay patuloy pa umanong pinagtatalunan sa UNCLOS at hindi pa naisa sa pinal magpasa hanggang ngayon kung kakailanganin pa ng mga warship ang paghingi ng permiso mula sa mga bansa. Ang mga pahayag na ito ni Jun Churuta ay sumasalamin lamang sa mga nagiging pahayag noon ng China sa tuwing pumapasok ito sa teritoryo ng iba. Kaya't malinaw na ang Japan ay ibinabalik lamang sa China ang ginagawa nito sa iba, at malinaw rin na ang Japan ay hindi natatakot sa isang giyera dahil bagamat isang destroyer lang ang dala nila, ay nagawa nilang bulabugin ang ginagawang pagsasanay ng China, at ang estratehiyang ito ng Japan, bagamat delikado, ay maituturing na isang contingency plan kung saan anuman ang maging hakbang ng China laban dito ay tiyak na mahuhulog at mahuhulog sila sa magkakaibang resulta na inaasahan na ng Japan na tila ay pinoprovoke sila, dahil kung naiprovoke man nila ang China sa pagkakataong ito at nakipagtunggalian sa kanilang barko, ay tiyak na nakahanda na ang reinforcement nito malapit lang sa teritoryo ng mga Chino. Kaya't malinaw sa kaalaman ng Japan na maliit ang tsansa na magdulot ng tunggalian ang ginawa nilang ito. Sa halip, ang mas posibleng inaasahan nila ay mabahala lamang ang mga Chino, which is sa balitang ito at tuloy-tuloy na pagngangaw-ngaw ng mga Chino ay malinaw na nagtagumpay ang Japan sa kanilang layunin sa paglalayag sa teritoryo ng komunistang partido. Bukod pa rito ay iniulat ng Newsweek nito lamang July 10 na ang Shandong aircraft carrier ng China ay nagsasagawa ng mga operasyon
kabilang ang pagpapalipad ng mga fighter jets at helicopter nito sa Philippine Sea na nag-udyok naman sa Japan Air Self-Defense Force na ipakalat ang sasakyang panghimpapawid nito upang subaybayan ang mga paggalaw ng PLA Navy. Sa madaling salita, bagamat ang aircraft carrier ng China ay naglalayag sa Philippine Sea, ay gumagawa naman ng hakbang ang Japan upang tulungan ang Pilipinas sa pagsasagawa ng depensa para sa seguridad nito. At bukod pa sa Air Force ng Japan, ay mayroon pang isang larawan na ipinost sa X ng Joint Staff ng Japan na nagpapakita ng Japanese Murasame-class destroyer na may pangalang JS Akebono na naglalayag malapit sa Shandong Carrier Task Group ng China, at ipinakita rin dito ang pangunahing baril ng Akebono na nakatutok sa formation ng mga Chinese vessels ng PLA Navy. Samantala ang US Navy at US Air Force naman ay patuloy ang mga ginagawang pagsasanay malapit sa mga base nito sa Pasipiko at maging sa Japan, kung saan nagpadala ang US Air Force ng 48 F-35 fighter jets sa base nito sa Tokyo, Japan, kung saan sinabi naman ni Maxwell na ang mga base ng US sa Japan ay nagbibigay sa US ng maraming kakayahang umangkop sa pagpapatakbo upang makayanang harapin ang maraming contingencies alinman sa Korean Peninsula o South China Sea at sa katunayan pa umano saan man sa Asia. Samantala sa Taiwan naman ay bumisita ang isang mataas na opisyal ng embassy ng US sa Japan, kung saan ay nangako ito sa Taiwan na tutulong umano ito sa Taiwan na maipagtanggol ang sarili laban sa banta ng China. Bukod pa rito ay nauna nang inapurbahan ng US ang pagbebenta ng libu-libong armadong drone sa Taiwan para sa seguridad nito, na tiyak ay makadaragdag naman sa sinabi noon ni Samuel Paparo na gagawin nitong malaimpyerno ang Taiwan Strait kung sasalakay sa Taiwan ang mga Chino. Samantala ang South Korea naman, na isa rin sa may pinakamalaking base militar ng US sa Asia, ay patuloy rin ang mga pagsasanay kasama ang Japan at US laban rin sa posibleng banta ng China at North Korea, habang ang NATO naman ay patuloy ring naghahanda sa banta naman ng Russia. Bukod pa rito ang India at China ay may panibagong lumalalang tensyon sa mga border nila, kung saan ay minamadali na umano ng India ang hydropower projects nito sa borders nila na pawang inaangkin rin ng China, kaya tinututulan ng China at sinasabing walang karapatan ng India na magsagawa ng proyekto sa kanila umanong teritoryo. Ilan lamang ito sa mga kasalukuyang paghahanda ng mga nasabing bansa laban sa impluwensya ng China. Hindi pa kasali rito ang ilang mga bansa gaya ng Australia, Vietnam at iba pa, na pawang mga bansang nababahala rin sa pagpapalawak ng puwersa at impluwensya ng China. At dahil nga sa posisyong ito ng China na maaaring atakihin ang kanilang mga kalaban saan mang bahagi ng teritoryo nila, ay malinaw para sa mga eksperto na hindi tatagal sa isang digmaan sa panahong ito ang mga Chino